Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa ngalan po ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, malugod po namin kayong tinatanggap sa pagbubukas ng ating Sangguniang Panglungsod Civic Heritage Exhibition. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anniversary ng City Council of Manila, na may temang Sangguniang Panglungsod ng Maynila, paglingon sa nakaraan, inspirasyon sa kinabukasan. Ngayong umaga, sama-sama nating bibigyang pugay ang mayamang kasaysayan ng ating konseho. Ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang paggunita sa ating kasaysayan, kundi pagpupugay rin sa mga taong naglatag ng matibay na pundasyon sa ating institusyon at sa mga patuloy na naglilingkod para sa kapakanan ng ating lungsod. Bilang pasimula, inaanyayahan lahat na tumayo para sa pag-aawit ng lupang hinirang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisihin, sa dagat at bundok, sa simoyan, sa langit mong bugaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat, may tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan mamay di magdidilim. Lupa ng araw ng warhapong pagsundan, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya na pagkay mga api, ang namatay ng dahil sa'yo. Manatili po tayong nakatayo para sa ating panalangin na pabunuan sa atin ng ating Punong Mayorya sa galang-galang Raimundo Yopangco. Amang makapangyarihan, kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyong walang hanggang kabutihan at sa kabiyayang ipinagkaloob mo sa amin upang sama-sama namin gunitain ang ika-125 anibersaryo ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila. Sa aming paglingon sa mayamang kasaysayan ng institusyon ito, naway maging inspirasyon sa amin ang mga aral at pamana upang higit naming mapaglingkuran ang lungsod ng Maynila na may katapatan, dangal at malasakit. Basbasan mo po ang aming pagdiriwang ina ito at naway maging makabuluhan ang bawat sandali at lalo pang patatagin ang aming pagkakaisa, pagtutulungan at iisang layunin para sa ikabubuti ng aming minamahal na lungsod ng Maynila. Patuloy mo pong gabayan ang mga pinuno, si Mayor Isko Moreno Magoso, Vice Mayor Chia Chensa, mga konsehal, mga kawani, at ang bawat isa sa amin, pagkalooban mo kami ng karunungan, integridad, at lakas ng loob upang magampanan namin ang aming mga tungkulin ng tapat at may pagmamahal sa kapwa. Ang lahat na ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan. Amen. Awitin natin ang awit ng Maynila. ng bayan ngayon bukas.
dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, ang ipagpati kong bansa. Maynila, o Maynila, dalhin mo ang bandila. Maynila, o Maynila, at ipagpati kong bansa. Maraming salamat po. Maaari na po tayong maupo. Muli, isang magandang umaga sa ating lahat. At welcome po dito sa celebration ng 125th anniversary ng City Council of Manila. Upang ihatid ang kanyang mensahe ng pagbubukas, malugod po natin tinatawagan ang ating mahal na pangalawang punong lungsod at presiding officer, ang kagalang-galang Angela Lay G. Atienza. Umaga po sa inyo lahat, sa ating magaling na alkalde na si Yormisco Moreno Dumagoso, sa ating mga konsehalan narito, sa lahat ng mga empleyado ng Sangguniang at sa lahat ng mga bisita na narito ngayon. Happy 125th founding anniversary po sa Manila City Council. Alam nyo, I would like to express my gratitude to the team that made it possible na magkaroon ng exhibit ngayon dahil alam ko talagang hinanap nila ang lahat ng mga ito mula sa iba't ibang mga lugar at sulok at iba't ibang mga library para lang maipakita sa inyo. But today is very monumental for the 13th City Council dahil ipapakita natin kung saan tayo nagmula. And on my end, kagaya ng sinabi kanina ni Father Nolan, para sa mga hindi nagpunta sa misa kanina, pero sinabi nga ni Father Nolan na we always have to make sure that we live like it's our last. Because we are only here actually to be used to make a difference. Because 150 years from now, wala na tayo dito. 125 years from now, iba na ang makikita dito. At mga ginawa na natin ay papakita dito ng mga susunod na henerasyon na magiging leaders natin. So on my end, as your presiding officer, as a vice mayor of our mayor, my only request is that we leave a legacy, that we make sure that the 13th City Council proves to be one of the best city councils that Manila will ever have. Let's make sure that we focus over quality, over quantity, and we make sure that tayo maging boses ng ating mga distrito na naririnig natin sa ating pag-ikot sa Maynila. Anyway, I'm here, as usual, to present a very special person to the City of Manila. Pero today, I'd like to see him as the Vice Mayor of the 7th City Council. Correct. 7, dahil ang aking amaya second City Council. So siya ang naging Vice Mayor Presiding Officer ng 7th City Council. And to be honest, nung time na siya ay isang vice alcalde, pinanonood ko ang kanyang mga ginawa bilang isang Presiding Officer. At sa totoo lang, ang mga ginawa niya, aking inspirasyon sa aking ginagawa ngayon dito sa 13th City Council. Dahil ang maraming mga ginawa niyang mga batas, hanggang ngayon napapakinabangan pa rin ng mga Manileño. Kaya without further ado, I would like to give this mic to the man that the 13th City Council follows, ang ating ama ng lungsod ng Maynila, ang sinusundan ng legislative branch ng gobyerno ngayon dito, ang ating napaka-pinamahal na si Yormisco Moreno Dumagoso. Thank you, maupo kayong lahat. Sila mo siya, no? Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Isang makulimlim at malamig na umaga sa ating lahat dito sa lungsod ng Maynila. Sa ating minamahal na Vice Mayor Chi, at ang ating Majority Floor Leader Mon, at sa lahat ng konseho, sa mga staff, no? Mga staff ng konseho ng Maynila. Good morning. Today we celebrate the anniversary wherein para lang sa kaalaman ng lahat, bago natatag ang gobyerno o hekutibo ng lungsod ng Maynila, naitatag muna ang Konseho Municipal. Nauna siya a week
at least 1 week or 2 weeks. Yun yung kabildo, kung makikita nyo sa Intramuros, at yung kung nasaan ang National Treasury Office. That same building where the City of Manila was established, but the City Council of Manila or the Consejo Municipal was first established to create and so on and so forth. So that's why I'm happy and proud to be part of the prestigious Manila City Council. The Vice Mayor is correct. History will judge us on whatever legislation that we have passed or productions, fruitful legislation for our people. Huhusgahan tayo, pero masyado matagal yung Kechi, 150 years eh. 50 years lang, todas na tayong lahat dito. Unless you're 5 years old. But the next generation will remember us on what we have done as public servant. Now, it is all up to you and you alone to create such, legislation na napakalagang kapaki-pakinabang sa taong bayan na maaaring ilang henerasyon na ay magagamit pa ng mga susunod na leader ng ating lungsod. But for the meantime, while we are here, in the present situation, we must continue to excel in our field of undertaking. And I do believe that your Vice Mayor is able to preside over the session. At dahil dyan, kapag nag-uugnayan ang legislatura at executive, ay mas magiging produktibo ang lahat. Given na yan across, and it's a matter, it's a universal rule across the globe kapag laging may tamang ugnayan. At in fact, I've been in this building for almost now, magtatatlong dekada na. I started in the City Council at the age of 23. And those legislation that we have passed, still, hanggang ngayon, pinakikinabangan ng tao. Police allowance, teachers allowance, other national government employees allowance, PLM allowance, UDM allowance para sa mga scholar na K-12, PWD minors, PWD adult, at ang pinakamamahal ko, mga senior citizen. Gusto ko lang ipaalala na yon ay mga bagay na pinangarap ko, ngunit kailangang ipasa sa Konseho ng Maynila. And it was approved, some of it under my watch as Vice Mayor. And it was approved, now being implemented. Ilang mayor na ang dumadaan. Maraming mayor na ang dumaan, ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin napapakinabangan ng mamamayan. These are the type of legislation that will outlast or outlive us. No? Kaya sa ating mga batang kusihal, ako'y pag-isipan nyo maigi, always bear in mind, as a former members of the City Council and as a former presiding officer, every opinion has great value. Sabi nga namin nung araw, kahit ako'y high school finish lang, pag nagde-debate kami sa Konseho ng Maynila,
pag naiinis na sa akin yung abogadong kadebate ko at yung professional na kadebate ko, sabi ko lagi sa kanya, lalo na yung may mga masasama akong, o hindi masasama, masasakit na karanasan bilang member ng City Council sa pagmamaliit sa aking kaalaman dahil ako'y hindi nakapag-aral. Ngunit pinilit kong maging mabuting tupdin ang tungkulin ko sa mamamayan sa Tondo bilang isang mambabatas or lokal na mambabatas. But pag napiti ko na sila, sabi ko, your opinion is as good as mine. Maaring may sarili kang paniwala, maaring tama, pero hindi ako para maghusga kung ito'y mali. If that rule is applicable to you, it is applicable also to me. Because at the end of the day, it's a collegial body. You must convince others on the floor, your fellow members, convince them through proper explanation and with much respect among each other. You may be on the other side of the river. Sabi nga, may nasa Wakali, may nasa Nangka. But it doesn't mean you must go against each other even though the proposal is beneficial sa tao. Ako nung nag-opposition ako, marami akong binotohan na administrative measures introduced by the administration while I'm on the opposition. Why? Why am I doing that and why am I telling you this? Because at the end of the day, wala kayong obligasyon sa partido. Ang obligasyon nyo sa taong bayan. Parties may have some ideological or beliefs, but at the end of the day, it doesn't mean it's always correct. Kaya walang masama kapag sa tingin ninyo kapakipakinabang sa mamamayan. Ito pwede nating pagsasamahan. So sa ating mga City Council, sa ating Vice Mayor, sa inyong lahat na naririto, happy anniversary. And someday, somehow, everyone here, all of us here, will have a better place of work. Hopefully. Cross me. Love you. May asin pa yun, nagtago pa. Oh. But for now, we are still in the recovery period, physically speaking, and we must continue to pursue that journey of healing, curing defects, itama yung mga nakasanayang akalay dahil nakasanayan ay yun na yung tama, yun pala yung mali. At magsama-sama tayo na itaguyod ang mamamayan ng lungsod, itaguyod, ipagpatuloy yung pinasa sa ating torch ng mga sinundan nating leader ng lungsod. Maynila, Maynila, dalhin mo ang bandila. That is a message given to us as elected officials. Ipinasa sa atin, ipapasa din natin. Kaya mas maganda sa panahon natin today is to make a difference from yesterday. They did good. Maybe some of it are bad. But we must continue to move forward to make ourselves better and learn from the mistakes and success. Tandaan ninyo ha? Hindi lang sa pagkakamali natututo sa buhay.
sa katagumpayan, ito'y bagay na dapat din nating matutunan. What we can duplicate, escalate, at ibagay yung mga tagumpay noon na maging tagumpay bukas sa nararapat na sitwasyon ngayon. We innovate with the same basic principle but innovated under our watch to have a better tomorrow for our children. So, happy anniversary sa inyong lahat. Mag-iingat kayo at baka next Monday, abangan na lang ang susunod na kabanata. You'll never know. Sabi nga, good things come to those who wait. May awa ang Diyos. Mga shout out sa mga empleyado natin next Monday. Good luck sa inyo. Oy, magsikap kayo at magtrabaho kayo ng maigi kasi sayang. Sayang, mahirap ang buhay ngayon. Ano, Papsi? Yun, no? Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Maraming salamat. Manila! Maraming salamat po, Lord Mayor Isko Moreno Dumagoso. At tinataba po ng aming puso ang inyong presensya dahil kalahati po ng panahon ng inyong buhay ay naiupo na sa lungsod ng Maynila, lalo-lalo na sa Konseba ng Maynila. Muli palakpakan po natin, Mayor Isko Moreno Dumagoso. Dumako na tayo sa pinakatampok na bahagi ng ating programa, ang pagbubukas ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila, a Civic Heritage Exhibition. Ang exhibit na ito ay sumasailalim sa 125 taong kasaysayan ng Sangguniang Panglungsod ng Maynila mula sa pagkakatatag ng Municipal Board noong 1901 hanggang sa patuloy nitong paglilingkod bilang pangunahing institusyong legislatibo ng ating lungsod. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po natin Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor si Atienza, Coordinator Leader, upang paglalabuksan ang ating spirit sa pamagitan ng pagkikila sa mga laso. Sa bilang na 3, 1, 2, 3. Ay, kumputa! Ang ikala ay sa akin ang pagkunsyon ng Maynila. Mahali na po natin tingnan ang mga nag-display sa lugar. Immediately after this, ay susunod na tayo ng ating pagkakala.